So, Merry Christmas sa lahat. So, wala akong itatag. Merry Christmas po sa inyong lahat kung saan man kayo naroroon dito sa buong Pilipinas at kung nasan man kayo ngayon sa ibang bansa dahil kaka kaka-celebrate ko lang ng Christmas Eve. So, yung gospel ngayong araw na to, it's talk about humility, no? No. Ah, yung humility ng nung nung my birthday sa araw na to, na pwede naman niyang piliin na hindi siya ipanganak bilang bata o sanggol, pero mas pinili niya yun to show na yung humility, that's the main thing. At saka yun na kung talagang yun yung sinasabi na siya na yung gumawa ng paraan. Siya na yung naging sacrifice, di ba? Kasi in a few months, i-fulfill na naman niya yung duty bakit siya bumaba sa lupa. So, ilagay na lang natin sa ganun. Kasi yung sinasabi niyong kompromiso, yun. Yung Panginoon na yung kompromiso. Pero yung kompromiso sa tamang paraan. Kasi tayo, mahilig tayong kompromiso pero napapasama tayo. Ito kompromiso to, nahirapan siya pero nakabuti sa lahat. So, yun yung sinasabi natin yung kababaang loob. The first thing that we should do is, marami nagsasabing alam nilang may mali sa kanila pero hindi naman nila kayang baguhin. Alam mo na marami ka pang kailangan i-improve, marami ka pang dapat matutunan, pero hindi nagmamanifest. Hindi nakikita sa'yo na willing kang matuto. No, hindi nakikita sa'yo na ano ka, kasi may mindset ka na darating tayo dyan. Hindi. Pag sinabi mong darating tayo dyan, ibig sabihin, naghahanda ka ng mga ways and means para mapag-aralan yun. Dahil pag dumating, ang mindset mo na darating tayo dyan is pag gagawin mo na, kumbaga nagpa-practice ka na for the main event, yung darating tayo dyan, yung main event. Bawa, hindi ka nag-graphics dati. So mag-aral ka muna ng graphics para pag naging computer graphics artist ka na o CGA ka na, wala ka nang magiging problema. Kung may problema ka man, less ang problema mo. Hindi ka na mangangapa kasi preparado ka na. At saka confident ka na gawin yung isang bagay kasi preparado ka. Hindi yung superficial na confident ka lang. Diba? May mga bagay kasi na superficial mo lang ginagawa. So, lagay na natin sa ganon. Diba? Handa ka na pag-aralan mo yung mga ganong bagay. At saka in terms of attitude naman, alam mong may mali sa'yo, dapat unti-unti mong binabago. At saka huwag ka nang manita ng ibang tao kasi kung sa sarili mo lang din, yung ka na. Tsaka sana itong Christmas na to, tigilan na natin yung magsalita ng extra sa ibang mga tao. Yung may namamasko, then bigla mong sasabihin, nagpapaulan kayo, ganyan-ganyan, diba? Kung yun lang yung way nila para makadiskarte at magkaroon ng masarap na pagkain o yung magkaroon man lang ng pera yung mga bata, tsatsagain mo na yun. Dapat intindihin mo na yung sitwasyon ganun. Kasi depende sa sitwasyon yun kaya sila nagpapaulan. Kung magbibigay ka rin lang, huwag ka na magsalita ng extra. Sabihan mo na lang mag-iingat. At saka Merry Christmas. Kasi most people, ako, nagsasalita ako na extra if needed. Kung hindi naman, hindi na. Huwag ka pa magsasalita ng extra kung hindi naman kailangan. Kasi minsan, ang akala natin, yung extra word natin o yung sinasabi natin would be able to change people's mind. No, hindi. Hindi sa lahat ng oras. Minsan, people would get offended by that. Misinterpret ka pa. At hindi rin makakabuti sa kanila yung ganun. So, yun lang yung take natin dahil si Lord nga, hindi na siya nagsalita ng extra Pwede naman niyang hindi gawin pero ginawa niya. Diba?
So sana yung salita kasi humility, mahirap ano yun eh. Malalim ang kahulugan yan. Di ba? Yung pagsasalita mo na hindi ka ganun, well, yung pag-amin na hindi mo totally kilala yung sarili mo. Hindi mo totally 100% na kilala mo yung sarili mo dahil makikilala mo lang yung sarili mo through other people and through your actions. Hindi mo naman ma-judge yung actions mo kung walang taong magsasabi sa iyo eh. Yung ganun. So hindi mo totally kilala yung sarili mo. Pag sinabi mong kilala mo na yung sarili mo, hindi humility yun dahil hindi 100% yun. So, yun lang pa.